sa umagang ito, Panginoon, upang pagbulay-bulayan muli ang iyong salita. Hallelujah. At umaasa kami, Lord God, na nadako ka sa aming kalagitnaan, Lord God. Pagkat ang pangako mo, meron bang 2 o 3 na nag-usap sa iyong pangalan, doon ka sa aming kalagitnaan. Lord, higit kami sa 3, Panginoon, sa umagang ito, Ama. Kaya higit kaming umaasa ng pagpapala na mula sa iyo. Yes, amen. Tawaran niyo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at kasalanan na nagawa namin sa mga daang araw, Lord Jesus, upang karapat-dapat kami, Ama, na tumanggap ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyo sa umagang ito, Ama. Samahan niyo kami simula hanggang matapos ang aming gawain, Lord Jesus. At ikaw, Lord God, ang maging sentro ng gawain ito, Ama. Take the preeminence, Lord, at i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Itong samot na langin, binabalik namin sa iyo. Puri pasalamat sa tanging pangalang Kristo Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Before I let you seated, ay wala ko nakatag tayo sa ating scripture reading. At makikita po ito sa John chapter 1 verse 1. Sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. These are the words of the Lord. Makakapunan po tayo. Nawa ang Panginoon ang magbigay ng buhay sa kanyang mga salita. Amen? Amen. Magpala sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, again, magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoon sa bawat isa. At nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon. As mention niya ni Pastor Lito, ay si Brother Alvin po ay isa pong sabihin natin katuwang, no? Actually, driver lang ako ni Pastor Ruel eh. Amen? At napaka mahabang panahon, no? Na kahit pa paano ay nakasama ko ang ating puting pastor, si Pastor Ruel. At kaya nga nakaupo ko dyan. Nagmumuni-muni ako. Sabi ko, nung panahon na nasa mission kami, ay nakaupo lang ako dyan. No? Nakikinig. Pero, ngayon ako naman na nakatayo. Wala sa plano. Amen? Wala sa pangarap ko ito. No? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi ito every time na ako tatayo. Kung kilala niyo si Brother Arvin before, hindi niyo magugustuhin. Amen? Kasi wala kayong makikitang buti sa akin. Actually, kapag pumunta kayo sa lugar na pinaglakihan ko, ay kung ninyo yung logbook doon ng barangay, ay punong-puno po ng pangalan ko yun. Amen? Hallelujah. At ang paghawak ng Biblia, especially yung pagsasalita patungkol sa Biblia, isang awkward sa akin. Ibig sabihin, wala akong kiber. Kumbaga baduy, kumbaga kung sabihin ng mga teenager dito, no? Parang walang kwentang bagay nating masasabi. Amen. So wala talaga akong plano. Hallelujah. And there was a time, no, ang tinawag yung aking kapatid, si Brother Darley, actually pastor na siya sa Baler, so papray natin yung church natin sa Baler, ay nagsisimula siya sa ministry bilang evangelist, ay nakakasama na ako, no, paminsan-minsan, at parang may nilagay ang Diyos sa aking puso, no, na desire, na hindi naman mag-preach, pero at least ay makatuwang ng aking kuya, no, ng aking kapatid si Brother Darley. Bawa mag-gitara lang or umawit-awit lang para at least suporta ng ministry ng aking kapatid, no? At dumating yung time, naalala ko, nagkaroon ng youth camp, no, doon sa Tagaytay. Hallelujah. At hindi ko na malayan during the service, ay umiyak na pala ako. Amen. At siguro masasabi ko na kinausap ako ng Panginoon that time. At tumakbong panahon, hindi po ako lumaki sa bahay. At hindi rin po ako lumaki sa iglesia. Amen? Sa madalit sabi, dumaan ako sa mga daanang masasabi natin na talagang napakasalimuot. Amen? At tila baga, kung titingnan ng isang tao ay hindi kayang umahon sa ganung putikan. Amen? Pero salamat sa Panginoon. Amen. Amen? Salamat sa prayer meeting. Amen? Kaya nga wag niyong baliwalay ng prayer meeting, ng ating midnight service. Kasi isa itong bagay na binigay sa atin ang pagkakataon ng Diyos. Amen? Nang sa gayon, yung mga kaluluwang iniisip natin na walang kaligtasan, ay meron pa rin pag-asa. Amen. Hallelujah. At masasabi kong bunga ako ng prayer meeting. Hallelujah. At
kung bakit ako ngayon nakatayo sa inyong harapan. Hindi dahil sa galing, even yung sinasabi ni Pastor Rito kanina, even yung trabaho ko ngayon, hindi ako worth it. Hallelujah. Sabi ko nga, ang lahat na meron ako ngayon, ito ay biyaya ng ating Panginoon. Amen? Wala akong alam sa pag-i-Ingles. Amen? Pero dahil lagi ako kasama ni Pastor Ruel at kasama mga missionary bilang driver, wala akong choice kundi mag-Ingles. Amen? Kahit malulungtot, kahit na pumisan tama ba yung sinabi kong mali. Amen? Pero sa biyaya ng Panginoon, nagkakaintindihan naman kami. Amen? Actually, nagkaroon ako ng best friend eh. Kaya ako kilala si Brother Sandy Beach. No? So nakasama ko siya during the time, no? At napunta kami sa Pangasinan at natatawa nga ako, no? Dahil ang paboritong pagkain ng mga Pangasinan, di ba, yung napapaitan. Amen? At nagkaroon kami ng parang camp meeting ata roon somewhere in Tarlac. At ang hinain ay papaitan. No? So sabi ni Brother Sandy sa Tagalog, sabi niya, parang nangangamoy dumi. And then kinain sa kanya yung papaitan, talagang hindi niya matik. At nasabi niya sa akin, Brother Alvin, do you love me? Yes, brother, I love you. Can you eat this for me? Amen. So, kinain ko po yung papaitan dahil hindi niya talaga masikmura. Dahil yung amoy po ng papaitan. No? So, hindi niya siguro ma-realize na ganito pa lang kinakain ng mga Pilipino dito. Amen. So, tumakbo na ito po ang panahon. Hallelujah. At yun nga, kahit pa paano natuto tayo mag-Ingles. At binayaan ako ng Panginoon, nakapagtrabaho na rin po ako abroad sa UAE. At yun, pagbalik ko nga. At sa UAE, wala akong ginawa ron. At talagang nag-aral ako. At the same time, nagsimba, nag-focus sa Panginoon. Kasi during that time, dumaan po ako ng depression. No? To the point na gusto ko nang mamatay. Amen? Talagang, sabi ko nga, parang hindi ko maintindihan. Amen? Hallelujah. Pero talagang sa biyaya ng Panginoon, hallelujah, ayun nga, at eto ko ngayon. Amen? At masasabi ko na ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, amen, manatili lang tayo nakatayo. Amen? At ang mensahe sa ating panahon, equip na tayo mga kapatid. Amen? Lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating iniisip, nandito na. Amen. Amen? Kung paano Israel ay naglakbay, hindi nagkulang ang Diyos sa kanila. Right. Amen. Even yung kanilang tsinelas, ang kanilang susuotin, ang Diyos ang nag-provide. Amen? Kaya lang, reklamador pa rin. I hope na sana hindi tayo reklamador sa panahon natin. Sa panahon ng ating paglalakbay. Amen? Dahil bakit? Ano man ang hilingin natin sa Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon, ito ay pagkakaloob sa atin. Amen. Amen? Kailangan lang natin na magkaroon tayo ng pananampalataya. Hallelujah. Amen. So, sa ngalan ng ating church doon sa OWC, ang ating bagong pastor ngayon doon ay si Pastor Roriel. No? Pastor Roriel de Leon. Dati Pastor Roel, ngayon Pastor Roriel. No, hindi kayo malilito kasi parehas lang, di ba? Magka-rhyming. Amen. So, hindi mahirap tandaan, no? So, binabati kayo ng ating church kasi anong bilin sa atin ng ating pastor doon sa OWC. Every time na ako ay dadako kung saan lugar man ako damoy ng Panginoon ay bit-bit ko ang aming church at sa pagbati sa bawat churches na aking pong pupuntahan. Amen? At nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen? So, huwag niyong isipin na mas dakila ako kaysa sa inyo. Amen? Burayin natin yan, no? Tandaan natin, ang preacher, siya ang servant ninyo. Amen? So, kung meron mang dakila rito, hindi ang preacher, kundi kayo. Amen. Amen? Bakit? Punta kayo sa restaurant. Amen? Sino sasalubong sa inyo? Yung waiter, di ba? Good morning, sir. Good evening, sir. Tapos lalapit sa inyo. Sir, anong order ninyo? Amen? Yan basically ang trabaho ng preacher. Paglingkuran, pakainin ang mga customer. Amen. Pakainin ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya nga kung meron man dakila, kayo yun. Amen? At kung meron mong mababanggit si Brother Alvin dito sa pulpito na medyo mabigat, hindi sa aking salita galing yun. Amen. Amen? At tandaan ninyo, kapag nagpipreach ang preacher, nakaturo sa inyo ang isang daliri. Pero pansinin niyo yung tatlo sa nakaturo. Sa preacher. Amen? So para-paras lang tayo itong lumalago sa pananampalataya. Amen. Amen? Kaya huwag kayong aasa kay Brother Alvin o sa anong preacher, aasa tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Dahil ang Diyos ang magpapala sa atin sa umagang ito. Amen? So pag-pray niyo po ako. Actually, nung kahapon, buong maghapon talaga sama ng pakiramdam ko. During the time na nagko-consecrate ako,
tulo ng tulo yung sipon ko, nag-running nose ako. Tapos I find out, nung maggagabi na, yung palang aircon dun sa hotel na tinutuluyan ko, sira. Nung nag-yellow pala. Kaya pala sabi ko, parang ganito ang pakiramdam ko, no? At sa awa ng Diyos, pinalitan kagad nung maintenance yung aircon, at nakatulog naman po ako ng maayos. Amen? So nakapagpahinga ako, nalate nga ako ng gising. So dahil napasarap ang tulog ko, dahil talagang puyat na puyat po ako nung unang gabi, nung ako po yung natutulog dun sa hotel. No? So pag-pray niyo po ako, na sana ay maging blessing. Amen? Ang gawain natin sa balang na ito, dahil pagkatapos natin dito, ay tatakbo kagad kami sa airport naman, no? Dahil pabalik naman kami sa Manila ni Pastor Lito. Amen? So, Panginoon. Hallelujah. So, dito, sa ating binasa, no? Sa John 1:1. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, dito, ipinapakita ng verse na to, ito ang pinakamatandang bersikulo sa Biblia. Amen? Amen. Hindi ang Genesis 1:1. No, that is wrong. Bakit? Ang liwanag, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? So lahat ay nagsimula sa salita. Dahil nagpasimula sa salita. Amen. Amen? At ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita. Amen. Amen? Kaya ito ang pinakamatandang bersikulo sa Bible na ating mababasa. Hindi ang Genesis 1:1. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito, siguro hindi na ako mag-mic, no? Kailangan ba ako mag-mic? Okay lang. Dinig ba ako dyan sa likod? Kasi nadidistract tayo eh. Amen, amen. Okay lang. Okay. Malakas naman ang boses si Brother Alvin. Sanay tayo magsalita. Kasi laking construction po ako. Amen. So, dito, hallelujah, ang pag-uusapan natin, ang manifestation of word bride of the hour. Amen? Amen. Brad, siguro sabi ng mga bago rito, bakit bride? Lagi natin sinasabi, we are the bride. I am the bride of Christ. Bakit ganito sinasabi natin? Kasi, sa larangan ng relationship, dito sa ibabaw ng lupa, ang pinakamataas na antas ng level ng relationship, walang iba kundi ang mag-asawa. Amen. Amen? Amen. Ang anak, ang magulang sa anak, may mga lihim pa yan na hindi pwedeng i-reveal sa anak. Kahit mag-best friend pa kayo. Amen? Kahit na boss o kaya tao, may mga level ng relationship. Pero pag pinag-usapan ng mag-asawa, walang pwedeng ilihim. Amen. Amen. Amen? Amen. Dahil ang mag-asawa dito sa lupa, ang dalawang laman ay nagiging isa. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah! And that's the reason tayo ay tinawag na Bride of Christ. Amen. Bakit? Ang lihim ni Kristo o ng Diyos sa Biblia, inihahayag niya sa kanyang nobya. Amen. Amen? In other words, ang kaisipan ng Diyos ay inilalagay niya sa kanyang nobya. Di ba, sarap pagsama ng mag-asawa pag nagkakaintindihan? Amen. Tinginan pa lang, alam na. Amen? Hindi na kailangan magsalita ng mag-asawa. Bakit? Kilala ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki, vice versa. Amen. Amen? Kaya hindi na maraming paliwanag. Amen? Tingin pa lang, alam na. Amen? So ito ang ating pag-uusapan. The manifestation of word bride of the hour. For this hour, the present time. Amen? Hallelujah. Dahil wala na susunod na panahon. Amen. Amen? Hallelujah. So dito, hallelujah, makikita natin kung paano ang Panginoong Diyos, hallelujah, ay may kakayang ipahayag ang kanyang sarili. Gustong-gusto ng Diyos, amen, at isa sa pinakadakilang katangian ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili. Amen? At isang dakilang bagay, hallelujah, ang makilala mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Right. Kasi offended yun. Amen. Naglilingkod ka sa Diyos na hindi mo kilala. Awkward yan, di ba? Amen. Dapat, yung pinaglilingkuran mo, kilala mo dapat siya. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, gustong-gusto ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili. Amen. Sa Old Testament, mapapansin natin, nagsimula siya magpahayag sa mga bituin. Amen. Amen? Makikilala mo ang Diyos sa bituin sa kanyang creation.
Dito siya nagpapahayag. Hallelujah. At tumakbong panahon, hallelujah, amen, sa panahon ng Old Testament, amen, na isulat ang kanyang mga salita sa tipak ng bato. Amen? Sa panahon ni Moses. Amen? At tumakbo na naman ang panahon na isulat ito sa mga scroll. Amen? Dati ang Biblia, isang scroll, sinusulat, tapos niro-roll yung mga scroll. At yun ang kanilang Biblia. Amen? At nag-ibon, nagkaroon na tayo ngayon ng Bible. Amen. Amen? At sa pamamagitan ng Biblia, pag binasa mo ang Biblia, makikilala mo kung sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Amen? Kaya importante ang pagbabasa ng Biblia. Amen? Hallelujah! So, ibig sabihin, from Elohim, amen, the existing one, walang iba kundi siya lang, ay nagpahayag sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Ipinahayag ng Diyos, amen, kung sino siya from Old Testament, at tumakbo ang panahon, hallelujah, at lumabas ang the Son of Man, amen, sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At ipinahayag, hallelujah, nagpatuloy na nagpahayag ang Panginoon, hallelujah, ang ating Panginoong Jesucristo, habang siyang nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Amen? At hindi na natapos. Hallelujah. Kailangan niyang mamatay. Amen. Amen? Kailangan niyang mamatay at mapako doon sa krus ng Kalbaryo para ano? Ipahayag niya ulit. Amen? Ipagpatuloy niyang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nobya. Oh. Amen. Amen? Hallelujah! Nang mamatay si Kristo, lumabas ang iglesia. Amen? Nang mamatay si Kristo, lumabas ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo. Amen? Hallelujah! At ito ay sumama o mamayagpag sa panahon ng mga church ages. Amen? Alam natin yan, di ba? Ang una, ang Ephesus. Amen? Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and then Laodicea. Amen? Nasa na tayo panahon ngayon? Nandito na tayo ngayon sa panahon ng Laodicea. Amen? Wala nang susunod na church age after this our change. Amen. Church age. Amen. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan na natin magmadali. Amen. Amen? Kasi sabi ng Biblia, ang mga masama ay lalong magpapakasama. Ang mga mabubuti ay lalong magpapakabuti dito sa ating panahon. Amen? Hindi sa susunod na panahon. Hallelujah. So, kailangan natin, hallelujah, amen, lumago sa ating pananampalataya. Amen? Naintindihan ko, nag-anniversary ko ng 6th year for this year, di ba? Batang-bata pa. Amen? 6 na taon. Kumbaga, kalikutan ng bata. Maligalig. Amen? Pero tandaan natin mga kapatid, ang agila, hindi umiinom ng gatas. Amen. Amen? Amen. Ang agila, karne ang kinakain. Kahit bata pa siya. Amen. Kaya sa umagang ito, naniniwala ako, may karne nakalaan sa atin. Amen. Dahil ang harap ko ngayon ay mga 5 years old na mga eaglets. Amen? So kailangan natin ng karne. Hallelujah. So nagpapahayag ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At ito ngayon ang ating panahon. Amen? Kaya nga, sabi ko nga minsan sa pangangaral, hindi na tayo panahon para mag-aral tayo ng mensahe. Wala nang panahon. Amen? Simple lang kapatid. Kung ano yung naiintindihan mo sa mensahe, kahit isa lang yan, Amen. at kaya mong isabuhay, sapat yan para magkaroon ka ng rapturing faith. Amen. Amen. Sapat yan para makasama ka sa pag-agaw. Amen. Amen? Maraming maliligtas, pero ilan lang ang makakaupo sa trono. And this is a very special call or calling. Amen? Hindi lahat makakaupo sa trono at huhusga sa lahat ng sangkatauhan. Amen? At yan ang calling ng bride. Amen? Kaya nga, hindi basta-basta pag tinawag mo ang sarili mong bride. Amen? Dapat pag tinawag mo ang sarili mong bride, proud ka. Amen. Amen? Ako si Mrs. Jesus Christ. Amen. Ang asawa ko si Kristo. Amen? Amen? Hindi ko sinasabing magyabang ka at hamakin mo yung mga tao sa labas. No! Ang sinasabi ko rito, tayuan mo kung anong kapahayagan na meron ka. Amen. Amen? Kahit bata pa, amen, meron tayong kapahayagan. Amen. Okay.
Meron dito sinasabi sa verse ng Romans chapter 8 verse 18 hanggang 23. Hallelujah. Basahin natin sa Tagalog. Okay. So habang piniprepare nila, no? Babasahin na natin. Para hindi masayang ating oras. Amen. Okay, sabi rito sa verse 8, chapter 8 verse 18, sabi nga dito, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhating mahayag sa atin. Amen? Sino may pagtitiis dito? Amen. Amen? Wala ba? Ako lang ba may pagtitiis? Hallelujah! So yung pagtitiis ninyo mga kapatid, wala raw yung katumbas. Amen. Amen? Sa lahat ng pag-uunawa. Amen? Kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen. Pag nakilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, kahit anong pagtitiis yan, hindi yan kayang itapat sa kapahayagan na meron ka. Amen. Amen? And listen, dapat habang nakikilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ikaw rin nakikilala mo kung sino ka. Amen. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kasi bakit? Sayang naman. Amen. Di ba? Kilala mo yung Diyos, ikaw di mo kilala sarili mo? Amen. Amen. Importante yan. Verse 19. Sapagkat ang maningas na pagmithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayak ng mga bride. Amen. Tama ba? Amen. Ano ba yung binasa ko? Ng mga anak ng Diyos. Amen. Ng nobya. Amen? Hallelujah! Sapagkat ang buong nilalang ay nasasakop ng kawalang kabuluhan. Amen? Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya. Sa pag-asa. Amen? Kasi bakit mga kapatid? May mga bagay tayo na gustong gawin. Amen? Pero dahil sa kasalukuyang kalagayan natin, sa lamang ito, may pumipigil. Amen. Gusto natin maging mabuti, gusto natin gumawa ng kabanalan, mag-project ng buhay ni Kristo, pero may pumipigil. Amen? Amen. Bakit? Kasi siya ay sinasakupan ng mundong ito. Ang katawan natin, bahagi ng mundo. Amen. Amen? Hallelujah! Tuloy natin. 20. Sapagkat ang buong nilalang ay nasasakop ng walang kabuluhan. Amen? May mga pipigil sa atin. 21. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, magkakaroon tayo ng laya. Amen? Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihitik at nararamdaman na may kahirapan na kasama natin ngayon. Hanggang ngayon. Amen? Ito na ba ang ating kalagayan? Ito na ba yung sinasabi ng verse na to? Ang mga bulkan nagsasabugan na. Amen. Bumabaha. Kanina, kasama ko si brother, sabi niya, dati hindi naman ganito tuwing December. Ngayon, lagi nang umuulan. Di ba? Nung nagdadala ako sa UAE, ang lakas ng bagyo. Amen? Dati hindi naman umuulan. Amen? Bakit? Humihibik na. Ang mundo Amen, na ating amen. pinalagyan. Hallelujah. Ang gera, napipinto na. Ang World War III. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ito ang panahon na ating kinabibilangan. Right. Amen? Kaya huwag na tayong patumpik-tumpik. Amen. Amen? Huwag na tayong mag-plain church. Amen? Hindi tayo naglalaro. Amen? Hindi tayo nagsisimba-simbahan lang. Kasi kung simba-simbahan lang ang ginagawa mo, rapture-raptural lang ang mararanasan mo. Amen? Hallelujah! Kaya dapat, bawat pagkakataong kagaya nito, dapat ito ay ating pinapahalagahan. Amen. Amen. We need to take it seriously. Amen? Hallelujah. Tuloy natin. 23. At hindi lamang gayon. Amen? Kundi pati naman tayo, kayo, na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa mga tuwid bagay, tayo na may nangangsibik din sa ating sarili sa paghintay ng pagkukup na dilibat ang pagtubos sa ating katawan. Katawan. Amen. Hindi na po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo sabihin sa akin, bautismado ka na ng Espiritu Santo. Amen? As long as nandito pa tayo sa katabang lupang ito, pwede ka pa rin magkasala. Walang excuse.
Right. Amen? At pwede ka pa rin mamatay sa katawang lupang ito. Amen. Walang excuse. Amen? Hallelujah! Ang tanong lang, naghihintay ka ba talaga? Amen. Amen? Meron ka bang pag-ibig? Pag nag-iibig, ibig sabihin, merong sorrow na nararamdaman. Hindi ka komportable. Amen? Kaya sabi ko nga, ang Kristiyano, hindi takot sa kamatayan. Right. Dahil ang kamatayan, promotion yan. Right. Amen? Amen. Amen? Kaya sabi ko nga, sino may gusto sa mundong ito? Kailangan mo magtrabaho. Amen? Kailangan mo magpakahirap, bumiyahe kung saan-saan. Amen? Ang daming sudiranin, ang daming bayarin. Kuryente, ilaw, upa sa bahay, ang dami, di ba? Gusto niyo pa mabuhay sa mundo? Amen? Hallelujah! Now, gusto ko i-emphasize. Sabi rito, tayo ay nag-iibig din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukup. Gusto ko i-emphasize yung adoption. Amen? Okay. Meron tayong church ages. At sabi natin kanina, anong panahon na tayo? Laodicean church age. Amen? Hindi dapat tayo nananatili sa Laodicean church age. Amen. Dapat lumipat tayo sa isang kalagayan ng pagkukup. Right. Amen. Amen? Dapat pumunta tayo doon sa bride age. Amen. Amen? Hallelujah! Kasi pag naka-Laodicean church age ka pa, baka mapasama ka sa kanila. Amen? So kailangan mong lumipat sa bride age. Amen. Kailangan mong kupkupin. Amen? Hallelujah! At ito dapat ang malalim nating desire. Amen? Ang pagkukup. Amen? At sabi nyo, dilibat ang pagtubos sa ating katawan. Kasi hindi matutubos itong katawang lubang ito kung hindi ka makukup. Right. Amen. Amen? Hallelujah! So dapat, merong pagkukup muna para masama ka sa rapture. Amen. Amen? Huwag niyo makalimutan yung requirements, ha? Kailangan yung pagkukup muna. Next slide, please. Sabi ni Brother Branham dito, sa Identified Christ of All Ages, noong 1964, sabi niya, and God knows just exactly where you belong. Alam niya kung saan tayo galing na lahi. Amen. At kung saan tayo galing. Amen. Amen? And what age you belong in. Mm. Nasa panahon na tayo, Laodicean church age. And therefore, if you got eternal life, the word eternal is something never did begin Mm. or never can end. Right. Saan kayo galing? Walang pasimula, walang wakas. Amen? So whoever you were, see who you always were, you were God's attributes. Amen. Amen. Amen? Hallelujah. Being displayed. Hallelujah. A word in the beginning was the word. Amen. Right. Hallelujah Amen. ng Panginoon. God. Hallelujah. Maraming attributes o katangian ang Diyos natin pinaglilingkuran. Ay, amen. Amen? Kasi hindi mo paglilingkuran ng Diyos kung wala siyang mga katangian. Right. Amen? Yung kaya niyang gumawa ng himala, bakit ka maglilingkod sa Diyos na hindi mo magawa ng himala? Amen? Kaya nga na-attract tayo, di ba? Dahil sa mga katangian ng Diyos na meron siya. Amen? Hallelujah! So, meron tayong three major na kanyang katangian, na kanyang attributes. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Amen? Pag sinabi natin omnipotent, He has unlimited power. Amen. Amen. Siya, the Almighty God. Amen? Hindi na mabawasan ni kapiringkot ang kanyang kapangyarihan. Amen. Amen? Yan ang kanyang isang attributes. Omnipotent. Yung omniscient naman, He is all-knowing God. Kaya nga, kahit gumagawa ka ng kasalanan palihim, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso mo sa umagang ito. Right. Amen. Hallelujah. Kung totoo bang naglilingkod ka, o sumasamba ka lang, o wala naglilingkod, sisimba-simba ka lang. Amen. Magkaiba kasi yung nagsumisimba sa sumasamba. Tama? Ah. Ang sumisimba, present ka sa church. Amen. Ang sumasamba, sa puso at espiritu at buong kaluluwa. Right. Amen? Hallelujah! And then the other one, omnipresent. Amen? God is present anywhere at all the time. Amen? Hallelujah! Kaya nga, ang pagkakakilala sa Diyos, hindi siya isang Diyos na nakikita nyo sa aking daliri. Okay? Right. Kasi, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kung kaya natin siyang ikulong at pag-aralan, hindi siya Diyos.
Tama? Amen. Nakagaya na ginagawa ng sensya. Dapat ang sensya lagi may ebidensya. Amen? Pero ang isang mananampalataya, kahit walang ebidensya, pag sinabi ng salita, maniniwala kami. Amen. Right. Amen. Hallelujah! Kaya nga, nagtatanong ako, mayroong message ngayon na naniniwala. Ang sabi nila, nung nagkaroon ng kalahating oras ng katahimikan sa langit, wala raw doon ang Diyos. Bumaba daw dito. Ang ganda pakinggan, di ba? Hindi nila naiintindihan ang kanyang pangunawa. God help us. Amen. Amen. Amen? Pag-pray natin sila. Baka hindi pa binubuksan ng Diyos ang kanilang kaunawaan. Kahit kailan, hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos. Right. Kung gusto niya nandito siya, at nandoon siya sa taytay, pwede niyang gawin. At the same time, nandoon siya sa langit. Right. Kahit sa ang lugar, even sa puso namin, Amen. nandiyan ang Diyos. Right. Hallelujah. Tuloy natin. And the word is not made manifest. Amen? You think it, then speak it. Like I say the light, I had to think light. Before I said light, microphone, I had to say think, microphone to say a microphone. Amen? Hallelujah. Ang salita, hallelujah. Bago isalita, kailangan mo munang isipin. Right. Amen? Hindi ka pwede magsalita nang hindi mo muna iniisip. Hallelujah! Maliban na lang kung may tama ka. Amen? May tama ka sa utak. Sasalita ka, tapos natahimik ka. Tapos natawa ka, biyang iyak ka. Di ba? Pag ganyan ang kalagayan mo, there's something wrong. Pero sa normal na tao, bago ka magsalita, mag-iisip ka muna. Amen? Bago mo usalin ng salita. At tayo, hallelujah, tayo ay nilang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Ano ba ang wangis ng Diyos? Espiritu. Right. Amen? Hallelujah! Tayo ay ginawa ng Diyos na Espiritu. Hallelujah! Kaya kung ikaw ay bahagi ng salita, lahat na nakasulat na salita sa Biblia ay magagawa mong sampalatayanan. Amen. At sasabihin mo, Amen! Right. Amen? Amen. Hallelujah! Kasi ang ibig sabihin ng Amen ay agree. Lord, naniniwala ako. Sang-ayon ako. Hallelujah! Kaya nga pag naririnig natin ang salita, ang ating response lang walang iba, kundi Amen! Amen. Amen! Amen to the world! Hallelujah! Because si Kristo ang salita. Right. Amen? Amen. Yung John 1:1 na binasa natin kanina, nagtatawang tao siya. Siya John chapter 1 verse 14. Tama? Amen. Siya ang salita. Amen. Hallelujah. So kailangan nating mag-agree. Amen? Sa bawat salita. And we, gusto ko maging maliwanag to, and we are also God's attribute. Amen. Tayo rin ang attributes ng ating Panginoon. So ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos, amen, ay merong katangian ng Diyos Right. na kailangan din niyang i-display. Amen. Amen? Pag nagdi-display ka ng isang bagay, hindi mo ito ilalagay sa ilalim ng mesa. Amen? Hallelujah, walang ganun. Pag gusto mo mag-display ng isang bagay, ilalagay mo siya sa isang lugar kung saan mataas at kitang-kita ng lahat ng mga tao. Amen. Parang billboard. Amen? Ang billboard, nalindan sa may lugar na mataas. At kung saan yung mga tao dumadaan, makikita nila yan. At sa gabi, nilalagyan pa yan ng ilaw, ng mga palumuti. Para makul ang atensyon ng mga tao. Right. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Inilagay sila, hallelujah, sa kalagayan kung saan kailangan silang ma-display. Amen? Kailangan silang ma-recognize ng mga tao. Nang sa ngayon, hallelujah, walang dahilan ng mga tao kapag dumating ng judgment dito sa ibabaw ng mundo. Right. Amen. Right. Amen. Bakit? Andiyan ang mga anak ko. Andiyan si Brother Lito. Amen? Andiyan ang mga kapatiran. Amen? Nagpakita sila ng buhay. Hindi sa ibabaw ng mundo. Right. Amen. Amen. Kaya huwag niyo sasabihin, hindi nyo kayang gawin. Nagawa nga nila. Amen. Amen? Hallelujah. Next slide please. Psalm chapter 1, Psalm chapter 139 verse 16. Sabi rito, in thine eyes did see my substance. Alam natin na si Haring David na sumulat ito, di ba? Tama ba? Amen. Okay. Yet being unperfect. Right. And in my book, all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Hallelujah! Now, dito sa verse na to, may pinapakita ang Diyos na dalawang aspeto, dalawang mukha. Natural growth at spiritual growth. Amen. Amen. Amen? Hallelujah!
nang ipinanganak ang tao dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng bahagi ng ating katawan ay maliliit pa. Amen. Cute, di ba? Ang liliit ng mga daliri, di ba? Amen? Para kang walang kamuang sa mundo. Amen? Hallelujah! At kailangan mong lumago. Amen? Kailangan mong gumulang. Kailangan mong lumaki. Amen? Hallelujah! Para kung iyong katawan ay pumasok sa eksena o sa pagkakataon na maging perfect enough para tatawag ng isang tutukan ng tao. Amen. Right. Amen? Hallelujah! So habang tayo bata pa, ang body parts natin, hallelujah, ay nagpo-progress. Right. Amen? Hallelujah! Pero dito sa binasa natin sa librong ito, sa libro ng Diyos, hallelujah, perfect na Amen. ang ating katawan. Purihin ng Panginoon. Naka-drawing na ang design, hallelujah, kung anong itsura mo. Right. Hallelujah! Amen! At walang iba kundi ang ating designer, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Siya ang nag-design sa iyo. Kaya nga walang pangit na anak ang Diyos, di ba? Bakit? Ang Diyos ang nag-design sa iyo. Right. Amen? Bakit? Ang Diyos ay perfecto. Amen. Amen. Amen? Magdi-design ba ang perfecto na hindi perfecto? Amen? Hallelujah! Kaya bilang Kristiyano, tayo rin naman kailangan lumago. Amen. So punta tayo sa spiritual growth. Amen? Hallelujah! Nang isilang tayo muli, being a born again. Amen? Sa salita, o sa pamamagitan ng biyaya, spiritually. Amen? Tayo rin ay lumalago sa pananampalataya. Tama? Amen. Amen? Hallelujah! Dati ang kaluluwa natin, amen, ay pinalitan ng bagong kaluluwa. Amen? Ang puso nating dating bato, pinalitan ng pusong laman. Amen. Hallelujah! So, ini-express ng verse na ito, nung ikaw ay sinilang, ang kaluluwa mo ay imperfect, Aha. immature. Aha. Amen? Iyakin. Hallelujah! Hallelujah! Bansot! Hallelujah! Masyadong sensitibo. Amen? Mayabang! Emosyonal! Hindi lang nakamayan ni Pastor, nagtatampo na. Hindi lang nabati ni Pastor ng birthday, nagtatampo na. Amen? Hallelujah! Hindi nabigyan ng pahalagahan, nagtatampo na. Amen? Hallelujah! Yan ang ating condition bilang immature spiritually. Amen. Amen? Hallelujah! Pero, hindi siya manilitin ng bansot. Hallelujah! Lumalago siya araw-araw ng kanyang buhay. Amen? Now, paano ka lalago? Paano tayo lalago? By reading your Bible and reading Amen. daily. Amen? Dapat maging maliwanag ito. Right. Kailangan nating umattend ng gawain kagaya ito. That is good. Because faith cometh by hearing. Hearing the word of God. Pero yung faith na natanggap mo, kailangan niya lumago. Paano lalago? Basahin mo ang Biblia. Amen. Amen? Kaya encourage yung mga kapatid, mag-take note kayo. Marami tayong verse na babasahin. Para meron kayong i-review. Kung tama ba yung pinapangaral ni Brother Alvin. Para kung merong mali, taningin niyo ako. Amen? Kasi ayaw ng isang preacher ng message na mangangaral tayo na may halong libadura. Amen. Amen? Amen. Ang kailangan ng bride, pure word of bride. Amen. Amen? Hindi unadulterated dapat. Hindi dapat adulterated. Amen? Walang halong libadura. Amen? So kung gusto mong lumago, bukod sa pagdalo ng gawain kagaya nito, read your Bible and pray. Amen. Amen. Amen? Kaya ka nakakatuwa yung mga bata kanina, di ba? Amen? Meron sila mga verse na alam. Amen? Ibig sabihin, tamang breathing. Amen. Amen? Kasi bakit? Ito ang ating foundation. Amen. Amen? Ang pagkakilala kung sino ang Diyos sa ating Right. Amen. Amen. Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, kailangan natin lumago. Amen? So, ibig sabihin, araw-araw ng ating buhay, dumadanas tayo ng mga trials. Right. Amen? Ng kahirapan, ng sakit. Amen? Kailangan natin gawin yan, kailangan natin daanan yan. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Right. Hallelujah. Amen? Nang pagtatagumpayan natin ito. Amen. Amen. Hallelujah. At sa pamamagitan nito, doon tayo lumalago. Right. Amen? Kaya nga, ang isang totoong Kristiyano, hindi takot sa pagsubok. Aha. Bagkus, hinahanap niya ang pagsubok. Naalala niyo si Caleb? Diba? Nung papasok na sila sa promised land, anong hiling ni Caleb? Bigay mo sa akin ang bundok na yan! Aha. Matanda na siya, di ba? 80 years old. Amen? Pero sabi niya, hindi nagbabago ang aking lakas. Ah. Amen? Dapat ganyan ang bride. Amen. Amen? Hallelujah! Hindi takot sa bundok ng
pagsubok. Hallelujah! Amen? Dahil yung mga yang pagsubok na yan, tinapay lang yan sa ating harapan. Amen. Para maging dagdag kalakasan sa ating katawan. Right, amen. Hallelujah. Ganyan ang Kristiyano. Hallelujah. Kaya, hallelujah, kailangan nating lumago. Amen? Kahit na minsan, yung kapatiran natin ay nasasaktan tayo. Na-open tayo, di ba? Best friend natin. Amen? Parang binabakbay tayo patalikod. Hallelujah. Minsan, nararanasan natin yan. Kailangan nating maranasan yan. Right. Hallelujah. Bakit? Kailangan natin lumago. Amen. Amen? Naalala ko tuloy nung bago kong na-involve sa ministry. Ay, sabi ko nga sa inyo, wala akong given sa pangangaral. Amen? Pero isang araw, na-involve ako sa ministry. Ako po ay naging soundman doon sa ating church, sa OWC. Kasi ang panahon namin, nung wala pa kaming church, actually simula sa Sampaloc, sa Balik-Balik, tapos sa Santa Mesa. Sa Santa Mesa na po ako nakatanggap. During the time, 12 years old pa lang po ako na baptismuan. Amen? And then lumipat po kami ng Broadway Centrum. Okay? And then after ng Broadway Centrum, pumunta kami ng Little Labs. Bago kami nakapunta sa Taytay. So, maraming pinagdaanan. No? Madalakbay talaga eh, di ba? Amen. Now, so doon kami sa may eksena ng Little Labs. School po kasi ito, pagka weekdays, pag weekend, ginagawa namin church. Kasi wala nga kaming church. Amen? So, ang ginagawa namin, yung stage, even yung sound system, sineset up, kaya ako nakasa sound system. Sineset up ko yan. Now, eto na. Dahil nga pumapasok ko sa ministry, galit na galit ang demonyo. Lahat ng discourage, gagawin niya. Amen? Eto na. Mayroon ako ng kabangga. Ministro to ha. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Elder namin sa church. So, isipin mo mga kapatid, bago ako sa ministry, actually hindi pa nga ako nagpe-preach nun eh. Soundman lang ako nun eh. Di ba? Galit na galit sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Eto na. Ina-assign ni Pastor Noel mag-preach. Eh, kilala ko yung tao yun eh. Sabi ko kay Pastor, Pastor, alis kasi si Pastor Noel, pupunta ng US. Pag pinag-preach mo yung brother na yan, isi-set up ko pa rin yung sound system. Kasi post of duty ko yun eh. Diba? Pero pag nag-preach na yung Pastor, lalabas na ako. Pero pagkatapos siya mag-preach, Pastor, babalik ako, ililigpit ko ulit yung sound system. Bakit? Hindi ko pa sigmura. Isipin nyo mga kapatid, nagsisimula ka, ang taas na expectation mo, itong brother na to, nagpe-preach na to eh. Dapat naiintindihan niya ako. Kung meron man ako kamalian, dapat nga tulungan niya ako, di ba? Encourage niya ako, palakasin niya ako, turuan niya ako, hindi. Sinusuka kata ako eh. Eto na. Nasabi sa akin ni Pastor Ruben, Brad, kapag ganyan ang ginawa mo, nakita mo yung kapatid mo, lumubog sa putikan. Tapos ang ginawa mo, instead na instant mo yung kamay mo, pero ang ginawa mo, minudgod mo pa. During that time, mga kapatid, dahil bago pa nga ako sa pananampalataya, hindi ko naiintindihan sinasabi ni Pastor Ruben. Hindi mag-sink in sa isip ko. Ang sabi ko lang kay Pastor, Pastor, dahil pastor kita, kahit hindi ko naiintindihan niya, susunod na lang ako sa'yo. Wala akong choice. So mga kapatid, tinuloy ko pa rin yung trabaho ko. Ano gusto kong sabihin mga kapatid? May mga pagkakataon, amen? Hallelujah. Amen. Kailangan natin pagdaanan. Right. Amen? At nung huli po, naintindihan ko, ito pala ang projection ng brotherly kindness. Amen. Amen. Amen? Yung kaya mong mahalin, yung hindi ka ibig-ibig. Amen? Hallelujah. Kasi nga, hindi papasok ang sino man sa atin dito na wala sa station ng Right. perfect. Amen. Amen. Alala niyo yung station of perfect man? Sa baba, maluwag pa, di ba? Hanggang pakitig ng pakitig. Amen. Amen? At ang dulo nito, bago ba yung capstone, brotherly kindness mo. Amen. At ito ngayon, ang panahon na dapat nagmamanifest ang brotherly kindness. Right. Amen. 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 Amen? Kung gusto nyo bumaba ang capstone, kailangan mag-manifest ang brotherly kindness. Purihin ng Panginoon. So, hindi dapat magalit. Amen? At kung lalaliman natin, dapat ibigin natin itong mga taong ito. Amen. Kahit na nasasaktan pa tayo. Amen? Pero sabi ko nga, ang isang indicator na lumalago ka sa pananampalataya, yung mga bagay, na mga issue, wala ka ng kagalian. Right. Right. Hindi mo na napapansin yan. Hindi ka naapektado. Amen? Kasi nga, malago ka na eh. Di ba? Hindi ka naapektado kahit na masakit yan, okay lang. Amen? Kasi nga, malago ka na. Amen. Amen? Parang pagsakay ng aeroplano yan eh, di ba? Pag sumakay ka ng aeroplano, pag nasa baba ka pa, ang lalaki na nasa paligid mo, di ba?
tataas ng mga puno, tataas ng mga building. Di ba? Pero habang umaakit ang aeroplano pataas, amen, lumiliit yung mga nasa baba. Amen? Hanggang pag nasa rurok ka na talaga ng taas, hindi mo nakita yung baba. Wala ka nang makita. Amen. Ganyan ang paglago sa Panginoon. Amen! Amen! Dahil bakit? Ang nakikita mo, ikaw at si Kristo na lang. Right! Purihin ang Amen. Panginoon. Hallelujah. So balik tayo dun sa verse. Amen? Ito English, di ba? Gusto ko rin yung translation ni Pastor Noel eh. Naalala ko yung preaching ni Pastor Noel. Naalala ko siya. Sabi niya rito, magiging sa English, sundan niyo sa English ha. Sabi niya, nakita ng iyong mga mata ang aking katauhan. Amen? Nang hindi pa sakdal at kumpleto ang mga ito. Amen? At sa iyong aklat ay nakasulat na ang aking sangkap na magkakarugtong na disenyo bago pa man lumitaw ang mga ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ang nag-design sa ating mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen! Na banal, perpekto. Amen? Kaya pala, sinabi ng ating Panginoon, kailangan niyong magpasakdal dahil ako ay sakdal. Right! Amen! Dahil walang makakapasok sa karya ng langit nang hindi banal. Amen! Amen. Amen? Hindi pwedeng magsama ang makasalanan sa banal. Kung papaano ang liwanag at ang dilim ay magsama sa isang pagkakataon, there's no way. Amen! Hindi mangyayari ito. Pag dumating ang liwanag, nagtatago ang kadiliman. Amen. Amen? Hallelujah! Now, question! Sino rin ang sakdal na? May banal na ba rito? Hindi naman nagkakasala? Perfect na? Meron ba? Walang mangas, di ba? Amen? Walang mangas! Pero sabi sa Bible na ito, hindi pa tayo sakdal sa libro ng ating Panginoong Diyos. Sakdal na tayo! Amen! Purihin ng Panginoon! Hallelujah! Yan ang sinasabi ng verse na ito. Hallelujah! Hindi pa tayo kompleto. Hindi pa tayo sakdal. Amen? Pero sa mata ng Diyos, sa kanyang design, Amen! kompleto na tayo. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Sa sakdal na binigay niya. Amen? Hallelujah! Ang dulo ng pangyayari ay ang pasimula ng pangyayari. Right! Amen! Amen? Ang Alpha ay katulad ng Omega. Amen. Hallelujah! Ang Omega ay Alpha. Amen? Amen. Kaya nga ang sabi ni Lord, ako ang Alpha at ang Omega. Amen? Ang pasimula at ang pawakas. Amen. Amen! Amen? Therefore, kung ikaw ay bahagi ni Kristo, hallelujah, ikaw rin naman ay Alpha at Right. Omega. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ito ang posisyon mo. Amen. Sa katawan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag nating mamalaitin. Hallelujah. Kung sino ka. Gusto lang naman ako tricycle driver eh. Hindi naman ako kilala sa lipunan. Ang mga kaibigan ko, mga simpleng tao lang. Amen? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kapatid, ikaw ang nobyo ni Kristo. Amen. Gusto ko itong i-emphasize. Yung ibang konsepto, pag Kristiyano daw, dapat mabait. Sabi nga ng Bible, di ba? Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Pag kinuha yung damit mo, yung t-shirt mo, bigay mo yung jacket. Ang konsepto ng iba, pag Kristiyano ka, okay ka lang apihin. No, sir! Ang sinasabi ng Bible na ito, pag ginawan ka ng ganito, yun ang gawin mo, di ba? Bakit? Para ipamukha mo dun sa tao na gumagawa sa'yo nito, isa siyang gahaman. Isa siyang masamang tao. Amen? Hindi ka gumaganti, hindi ka nagsasalita, pero ini-expose mo kung anong meron siya. Aha! Yan ang konsepto ng verse na yan. Amen? Kaya huwag kang babayad na api-apihin ka lang. Ang sabi ng Bible, be wise as a serpent and harmless as a dove. Amen? Hindi ka gumaganti. Amen? Pero in-expose mo yung tao. Amen. Amen? Ganyan dapat tayo. Kaya nga tinawag tayong wise virgin, di ba? Right! Amen? Pag sinabing wise virgin, magulang. Amen? Hallelujah! Hindi gumaganti, pero may tama siya. Purihin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, kung sinimulan ka ni Kristo na mabuting bagay sa buhay mo, hallelujah, wala siyang ibang gagawin kundi tapusin yan. Right! Kahit ayaw mo na, kahit nahihirapan ka na, wala kang magagawa.
gagawin mo pa rin yan. Amen? Kasi kailangan tapusin ni Kristo ang mabuting bagay sa buhay mo. Amen. He is the author and finisher of our faith. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Hindi babalikan ni Kristo ang kanyang nobya na sinto-sinto. Amen? Na hindi matured. Hallelujah! Hindi siya makipagkasal sa mga PWD. Amen? Hallelujah! Kailangan perfect. Amen. Amen? Amen. Hallelujah! Pinag-aaralan ko yung mga alay, iba't ibang alay pala ito sa panahon ng Deuteronomy ata, I think, no? Iba pala yung alay sa kasalanan, iba pala yung alay pagka sa mga pagkain, di ba? At kung pinag-aaralan mo ito, lahat perfect, walang bahid dungis. Right, right. Amen? Hallelujah! So dapat, ganun din ang kondisyon na dapat nadaratan ng ating Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah! Kailangan yan na tayo ay fully matured at perfect sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah! Kaya pala, amen? Sabi ni Brother Branham, before the world was, pinicturean na tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Na perfect picture. Amen? At ito ang kalagayan natin na tayo ay perfect na condition. Amen. Amen? Kagaya ni Adan. Tama? Amen. Kagaya ni Adan. Nilikha ng Diyos si Adan, hindi siya dumaan sa baka. Tama ba? Right. Hindi siya dumaan sa baka. Amen. Amen? Dumating si Adan sa eksena, siya ay fully matured. Amen? Dahil ito ang condition ng Diyos. Ito ang wangis ng Diyos. Amen? Hallelujah. May kakayahan na mamahala. Amen? May Right. kakayahan na ipamalas ang kapangyarihan. Amen. Amen? Ito ang kondisyon ni Adan. Hallelujah. At ito rin ang kondisyon ng pinicturean ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Now, merong sikat na social media, di ba? Dito sa ating panahon, ang Facebook. Amen? Sa Facebook, ilalagay mo dyan yung iyong profile picture. Tama? Okay? At pinakamagandang picture dapat ang ilalagay dyan, di ba? Right. Iba nga, naka-filter pa eh. Di ba? Hallelujah! So kung dito sa ating panahon, hallelujah, merong sikat na social media, which is yung Facebook, at iba pa, meron ding spiritual media. Ang ating Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo ba yun? Right. Spiritual media ating Panginoon. Ang tawag natin dyan, the Lamb's Book of Life. Amen. Amen? At sa Lamb's Book of Life, nandoon ang pangalan mo. Amen. Amen? Nandoon yung profile picture mo. Na perfect na perfect. Right. Walang bahid dungis. Amen. Amen? Hallelujah. Bakit? Ang Diyos ang nag-take ng picture nito. Ang Diyos ang nag-design sa'yo. Amen? Siya ang naglagay doon. At kapag ang pangalan mo nasa Lamb's Book of Life, walang pwedeng bumura. Amen. Walang option ng delete. Amen? Hallelujah. Kaya nga, payo lang, ang mga may Facebook account, mag-ingat kayo. Amen? Kasi kapag wala kang Holy Ghost, hindi ka dapat nagpe-Facebook. Amen? Pag wala ka pang Holy Ghost, ulitin ko, gusto ko makarinig ng amen. Pag wala ka pang Holy Ghost, huwag ka mag-Facebook. Amen? Amen. Amen. God help us. Bakit? Mga kapatid, dati, nung panahon ni Brother Branham, ang binabanatan lang niya, TV. Amen? Pero ngayon, yung cellphone. Lahat ng kalaswaan, masasamang bagay, nasa cellphone. Yes. Right. Diba? Ako, experience ko yan. Minsan, pag nagtatrabaho ako, pag napatingin ako sa cellphone sa Facebook, ubus na yung oras ko. Hindi ko na malayan. 3 oras na pala. Hindi pa ako nagiging importante. Right. Right. See? God mercy. God help us. Amen. Amen. Amen? Amen. Kaya nga importante, meron kang Holy Ghost kapag gumagamit ka ng mga social media. That's right. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, ang ating profile picture sa Lamb's Book of Life, so dapat doon na lang tayo maganda sa Lamb's Book of Life. Huwag na lang sa Facebook. Amen? Dapat doon mo pagandahin ang iyong profile picture. Amen. Amen? Hallelujah. Nang sa gayon, pag display ka ng Panginoon, kitang-kita ng mga tao. Ay, ito yung nakita ko doon sa profile picture eh. Sa Lamb's Book of Life. Amen. Hallelujah. Next slide please. Sabi ni Brother Branham sa Identified Christ of All Ages, noong 1964 pa rin, but this great God, Elohim, amen? Elohim, it means the self-existing one. Tama? Yes. Yes. Amen? Was attributes. There was attributes and there to be God, attributes to be Father, attributes to be Son, attributes to be Savior,
attributes to be healer. Aha. So maraming attributes ng ating Panginoon. Amen. Amen? At lahat ng ito ay kaya niyang gampanan. Kasi Diyos nga siya di ba? Right. Amen? At yan ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? All these attributes was in God. Amen. And if you ever got eternal life, you were in God's attributes. Right. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Because you got eternal life. Jesus came as a redeemer, and redeem means bring it back to where it started from. Amen. Amen? Right? You were in God's thinking. Bago ka pa lumabas sa mundong ito, amen? Nasaan ka raw? Nasa kaisipan ka. Amen. Amen? At nang lumutang ka dito sa ibabaw ng lupa, naging attributes ka ng Diyos. Yeah. Hallelujah. Eh bakit Brad, makasalanan ako na lumabas ako rito? Kasi nga, kailangan gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Amen. Para mag-manifest ang kapangyarihan niya bilang isang redeemer. Amen. Amen. Bakit ako nagkakasakit, Brad? Para mag-manifest ang kanyang kapangyarihan bilang isang healer. Bakit ako nagigipit? Kailangan siya mag-manifest bilang provider. Amen. Kaya huwag ka na magtaka. Right. Amen? Pero, you are the God's attributes. Amen. Amen? Hallelujah. Tuloy natin. He might have to bring this with what and down here and down there. So, marami tayo, di ba? Meron tayong mga kapatira dito, sa ibang lugar, di ba? Sa ibang bansa. Di ba? Iba-iba. Amen? Kaya nga, kapag bride of Christ, importante na alam mo ang posisyon mo. Right. Amen. Actually, yan ang magiging sign eh. Sabi ni Brother Branham, once nalaman mo ang position mo, then the rapture will take place. Amen. 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 Kasi, pag hindi mo pa alam ang position mo, mga agaw ka ng position ng iba. Amen? Hallelujah! Kaya dapat, dumaan ka sa 3 stages of grace. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. Okay? Para at least, yung posisyon na meron ka, magampanan mo ayon sa kalooban ng Ama. Yes. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Next slide, please. Pasa tayo sa Ephesians. Efeso, chapter 1, verse 4. Sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago tinatag ang sanlibutan. Amen? Upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So dito, gusto kong i-emphasize, kaya ka banal at perfect. Walang kasalanan sa harapan niya. Bakit? Dahil sa pag-ibig mo. Amen. Amen? Right. Kasi yan lang naman di ba? Kahit na yung asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, whatever it is, kahit gano'ng kapangit yan, kahit gano'ng kasama ugali niyan, pag mahal mo yan, perfect sa harapan mo. Amen. Hindi mo siya kayang iwanan. Amen? Amen. Perfect sa maharap mo kasi bakit? Iniibig mo siya. Ganito rin ang kondisyon ng ating Panginoon as a bride. That's right. Amen? Tayo ay walang kapintasan, dungis sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Verse 5, na tayo'y kinalaga niya nung una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo sa ganang Kanya. Ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Amen. Amen? Hallelujah! So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ang pumili sa iyo. Right. Amen. Ang Diyos ang humanap sa iyo. Hindi ikaw ang unang umibig. Ang Diyos ang unang umibig sa iyo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Next slide. 1964 pa rin. God in His own interpreter. Sabi niya, and now, remember you Christian were His thoughts before there was a word. Sino to? Kayo. Amen? And you are the manifestation of His thinking. Before there even was a world, you were in Christ. Amen. In God in the beginning, that makes you then. You see, His subject. Aha. And the whole thing is God. Himself materializing Himself tangible. Pag sinabing tangible, substantially real. Or real. Amen. Kagaya ng pulpitong ito. Na nahawakan, nahihipo, nasasalat. So-called be handled, seen, and so forth
And that's what God is the whole thing. Amen? Yan dapat ang kalagayan ng nobya sa panahon ito. Amen. Amen. Amen? Ang mga tao ngayon, naghahanap ng totoong Kristo sa panahon nating kinagabibilangan. Amen. Na nahahawakan, na nakakausap. Mm. Nasaan ito mga Kristo ito? Narito ngayon sa harapan. Right. Amen. Narito ngayon sa payak na lugar ng Surigao. Amen. Amen? Kaya dapat, pag lumabas na ngayon sa baluarte ito, dapat nakikita si Kristo. Amen. Hallelujah. Amen? Nakikita ang nobya ni Kristo na naglalakad, nakikisalamuha sa mga tao sa panahon ito. Amen? Hallelujah. Next slide please. Adoption, 1960. Sabi niya, now, all things has been brought, coming, shaping up to a headstone. Amen? To the manifestation of sons of God coming back. Hallelujah. And the Spirit of God coming into this man so perfectly until their ministry will be so close like Christ, till it will join him in his church together. Right. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, ang Iglesia ng Diyos ay tinatabtab hanggang lumapat ang headstone. Right. Amen. Amen? Hallelujah! Kung ang Diyos ang maninilok, hallelujah, lahat ng hindi kailangan taptabin. Right. Amen? Therefore, lahat ng kay Kristo, ang hindi kay Kristo, dapat alisin. Amen. Amen? Lahat ng unbeliever, make believer, dapat taptabin para matira ang true believer. Right. Panginoon, hindi tayo nagpaparami dito. Amen? We are not after about the quantity. Amen? We are after about the quality. Amen. Right. Amen? Ang kailangan natin dito, amen, yung mga taong handang isukong kanilang buhay Right. at sumunod sa salita ng ating Panginoon para sila ay baging salita rin. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga denominasyon dapat tagtabin. Dapat tanggalin. Pag sinabi natin denomination, lahat ng programa at kaisipan ng tao dapat walang puwang sa iglesia. Right. Amen. Amen. Hindi tayo galit sa iglesia. Sa iglesia ni Cristo, at hindi tayo galit. Galit tayo saan? Sa sistema. Amen? Nakakatuwa. Ako kasi nakakapunta ko sa iba't ibang mga churches. Isang blessing para sa atin ng ating Panginoon. Amen? At nakakatuwa, mga message churches, napaka-organisadong ganda. Kaya lang, panambahan, bawat kilos, napaka-ayos. Diba? At there's no wrong about that. Amen? Kasi we are serving a God of order, right? Aha. So dapat maayos. Ayaw ng Diyos na magulo. Amen? Hallelujah. Pero iniisip ko. Amen? Yung altar ni Cain at saka ni Abel. Yung kay Cain, napaka-organisado, ang bango. Ang daming bulaklak. Ang daming prutas. Amen? Yung kay Abel, ang ingay. Ang daming dugo. Amen? Ang daming kalat. Amen? Anong gusto natin i-emphasize dito? Walang problema sa pagiging maayos na pananambahan as long as may buhay. Amen. Merong dugo. Amen? Dapat, hallelujah, okay lang na maayos, pero dapat ang buhay natin naka-align kung ano ang ating pananampalataya. Right. Amen. Hallelujah. Kung ano sinasabi ng mensahe. Kaya huwag tayong tumingin sa panlabas. Amen? Kaya na, puputok-putok ang ating sound system. Hindi na nga ako nag-mic eh. Diba? Ganun tayo, hindi tayo after dyan. After tayo sa salita. Right. Amen. Hallelujah. Now, kailangan taptapin ng iglesia hanggang sa umanyo ito gaya ng headstone. Amen? Kasi ang pangit tingnan ng pyramid, kapag ganyan ang pyramid tapos hindi ugma. Bawa, ganito kaliit, ganito kalaki yung pyramid. Yung pinakatawan. Ang pangit, di ba? Pangit tingnan, hindi perfect. Amen? So kailangan taptabin yung katawan. Amen? Hindi yung headstone ang tatabtabin, kundi yung katawan. Amen? Hindi ang message ang babaguhin, ang ating buhay. Yes. Amen. Amen? Hallelujah! At ang ministro, especially ang pastor, ang instrumento sa pagtatabtab.
Amen? Kaya huwag masasaktan. Kung minsan nagpiprit si pastor, medyo matigas. Amen? Kasi bakit? Kailangan mong taptapin, kapatid. Amen? Para lumapat ang headstone sa buhay mo. Right. Purihin ang Panginoon. The Spirit of God coming to this man. Right. Amen. Yung mga ministro. Amen? Nagsimula kay Brother Branham. Tayo ay message follower, di ba? Amen? So kung anong ministry ni Brother Branham, ganun din ang ministry ng mga ministro ng ating mga Right. Amen. The fivefold ministry. Amen? Kailangan niya sa church. Amen? Anong trabaho ng fivefold ministry? To perfect the saints. Biri mo, saints na, kailangan pang perfect eh. Ganun kabigat ang requirements. Amen? Kaya kapag hindi umiikot ang fivefold ministry sa church, hindi lalago yan. Amen. Amen? Hallelujah! Kasi nasabi ng Bible eh, di ba? Right. Kailangan ng fivefold ministry. Kaya nagtataka ako, okay na yung sa tape. Tape ni Brother Branham, doon lang tayo makinig. Patay na si Brother Branham. Amen? Pero yung Espiritu, nandito ka pa rin. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So ang purpose ay upang ilapat ang headstone sa katawan. Amen? Yan ang sinabi ng quote na yan. Ano yung sinabi ng quote? Ulitin natin. Now, all thing has been brought, coming, shaping up a headstone to the manifestation of Son of God, coming back, and the Spirit of God coming into this man so perfectly until their ministry will be so close like Christ. Anong purpose? Till it will join Him and His church together. Amen? Kailangan maglapat. Bakit? She is Him. Him. Amen. Hallelujah. Amen. Ang katawan, ang iglesia, siya rin si Kristo. Right. Hallelujah. Walang pinagkaiba. Amen. Amen? Yan ang nagkakamali ang iglesia ni Kristo. Di ba? Hindi ka na nakita yung hiwaga. Kayo na pinahayag sa loob yan. Amen? Dahil tayo ang totoong iglesia ni Kristo. Right. Amen. Hindi ang sekta. Amen? Kaya nga, hindi mapatok si Kristo sa katawang hindi niya katulad. Dapat, ikaw at ang salita ay maging isa. Amen. Amen. Hallelujah! Kaya nga, ang mga young people dito, huwag kayong manliligaw, yung mga lalaki at kalalakihan, sa mga unbeliever. Yung mga kababaihan naman, ng mga young people, huwag kayong papaligaw sa mga Amen. unbeliever. Amen. 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 Bakit? Amen. Sakit sa ulo lang yan. Sisiguraduhin ko sa inyo. Right. Amen, huwag nyo nang subukan. Sabi nga ni Duterte, masisira ang buhay niyo. Amen? Hallelujah! Okay, bakit? Yan ang nangyari kay Solomon. Tama? Right. Si Solomon, dami-dami ng asawa, mas marami pa sa tatay niya, di ba? Pero di pa na kontento. Nag-asawa pa ng mga unbeliever. Amen? Nagtayo pa ng mga altar doon sa palasyo. Galit na galit ang Diyos. At yan ang dahilan kung bakit sila nagsasuffer until now. My. Dahil sa kasalanan ni Solomon. Hindi mo, napakatalino ha. Diba? Pero pagdating sa bagay na yun, weak. Okay? Hallelujah! Si Kristo, hindi siya magpapakasal sa hindi niya katulad na salita. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Okay, so, malapit na tayo. Okay. Get that pass. Hallelujah. Next slide. Now, Brad, hindi naman ako salita eh. Actually, makasalanan niya ako eh. Paano ba maging salita? Tinatan yung quotation. Sabi ganoon, Jesus had perfect faith. He had it. And it come because He was the Word. Amen? And you become the Word. You become the Word as you receive the Word. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magiging salita ka. Amen? Habang tinatanggap mo ang salita. Right. Hallelujah. Kung paano sa biological food, kung anong kinakain mo, magiging ganun ka. Amen. Pag mahilig ka sa taba, ano mangyayari sa'yo? High blood. High blood. Amen? Ako, high blood din ako eh. Depende sa araw. Pag mahilig ka sa matamis, ano mangyayari sa'yo? Diabetic. Amen? So, ganun lang. Simple lang, di ba? Para ka maging salita, kung anong kinakain mo, magiging ganun ka. Amen. Amen. If you abide in me and my words in you, my words which, this word
Nasaan yung Diyos mo? Pastor, wala pa kaming church. Nasaan yung Diyos mo? Kamay ng Diyos. Hallelujah. See? If you say to this mountain, be moved, and don't doubt, but believe in what you have said, then you shall have what you said. Ah, Amen? Kailangan nyo ng pananampalataya. Then you pray. Believe what you receive, what you ask for, and ye shall have it. I'll be given to you. Time, space, nothing else will ever change it. You know it's done. It's already over with. Purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapatid, lumising ka. Amen. Amen? Alamin mo kung anong posisyon na meron ka. Right. Amen. Hallelujah. Meron ka ng hawak na cheque. At anumang kailangan mong bilhin, anumang klaseng halaga, isulat mo sa cheque. Hallelujah. Bakit? Pirmado na ang cheque. Amen. Amen? Minsan mga cheque kolekta ko, tumatalbog, walang pondo. Pero ang cheque na binigay sa'yo ng Diyos, hindi pwede tumatalbog. Amen. Purihin ng Panginoon. So simple lang naman, di ba? Minsan tayo na nagiging komplikado eh. Diba? Paano ba maging salita? Paano ba mamuhay sa salita? Tanggapin mo ang salita. Amen. Amen? Hallelujah. Para maging salita ka. Hallelujah. At kailangan mo itong sampalatayanan. Amen? At kailangan mo itong isabuhay. I-apply mo sa buhay mo. Amen? Ang salita. Kasi ito ang pagtatayo ng magandang pundasyon ng pananampalataya. Right. Amen. 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 Ang taong hindi isinasagawa ang pananampalataya ay patay. Right. Walang tibay. Kaya nga, pagdating ng unos, pag hindi matibay, nagigiba. Amen? Kaya nga, hindi tayo after sa quantity, di ba? Yung quality, na kayang tumayo Right. Amen. sa salita. Kahit anong mangyari, kahit harangan pa ng kamatayan. Amen. Amen? Kahirapan! Hallelujah! Hindi siya natatakot. Bakit? Meron siyang malalim na pundasyon. Amen. Amen? Sa salita ng Diyos. Bakit? Yes. Amen. Siya ang salita! Amen? Ang nobya ang salita! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Whew! Glory. Isang quotation at isang verse, makakulos na tayo. Amen. Next slide, please. Things that are to be, 1965. Amen. Ibitawan ko na yung bomba. Hallelujah. Now, we must live by the word. Ah. Because the bride is a part of the bridegroom. Amen. Right. Ikaw at si Kristo ay isa. Ah. O paano? Yung dalawang mag-asawa, dalawang laman, nagiging isang laman. Right. Amen? Like any wife is a part of her husband. Therefore, we must be that word bride. Right. And what is that word bride? The manifestation of this hour. Amen. Hallelujah. The bride, not a creed or denomination, but a living oracle of God. Amen? Hallelujah. A living attribute of God. Displaying to the world the attributes of God in the formation of the bride that's to be expressed in this hour that we are now living. Amen. Hallelujah. Now you see, what is your position? Hallelujah. We are the word of God. We are the bride of God. Right. Hallelujah. Manifestation of the word bride of this hour. Amen. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, ang pinaka-basic goal natin dito mga kapatid, ma-call ang attention ng mga taong tumitingin sa atin Right. sa pamamagitan ng ating buhay. Sa pamamagitan ng ating patotoo. Amen? Kaya dapat, every time may gawain, lagi kang may patotoo. Amen. Amen? Maganda yung kwento ng mga old saints. Even kay Brother Branham, di ba? Ang ganda ng mga patotoo ni Brother Branham. Even kay Pastor Noel. Di ba? At di ba pang mga kapatiran? Ang tanong, kumusta naman ang patotoo mo? Amen. Nakaakay ka ba ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon sa Amen. Kristo? Amen. Amen. Tandaan niyo mga kapatid, yan ang magiging reward mo pagdating ng panahon. Right. Amen. Because one soul is worth 10,000 words. Amen. Amen? Hallelujah! Amen. So tayo ang oracle! Amen? Living oracle ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa natin dito ngayon, ito ang kalooban ng Diyos. Amen. Kung ano ang ginagawa mong desisyon, no? Dalawang bagay lang naman yan, di ba? Minor at saka major decision. Araw-araw ng ating buhay. Amen? Pag minor decision, normally, ikaw lang ang apektado.
Amen? Pero pag major decision na yan, meron ng mga ibang apektado. Kaya kailangan natin maging maingat. Amen? Hallelujah! Importante, mamanifest natin ang salita. Amen. Dahil tayo ay salita. Amen. Purihin ng Panginoon. Last verse, tatayo po tayo. Habang binabasa natin to. Unang Korinto, chapter 12, verse 11. Sabi rito, datapwat, ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu. Right. Walang ibang espiritu ha, isa lang. Na pinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Right. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin siyang awitan? Yung natin, I know I am the bride. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tulungan nawa tayo natin, Panginoon. Na mamanifest natin ito araw-araw ng ating buhay. Kasi kung tayo lang ang gagawa, there's no way na magagawa natin ito. I know I am the bride that you're returning for. Hallelujah! Praise Him! Praise the God is one and I have very love that I am holding to. You're the one who's everything. Isa pa, I know I am the bride. Make it a prayer. Hallelujah. I know I am the bride that you're returning for. Praise Him. Hallelujah. Praise the garments white and I have the very love that I am holding to. You're the one who is heaven. I will sing. Hallelujah. Praise Him. I will sing. Yes, hallelujah. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything. I will give everything to you alone. Isa pa, I know I am the bride. I know I am the bride that you return for. Dress around as white and glory. I have the very love that I am holding to. You're the one who's everything to me. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything. I will give everything to you. You alone I will sing. I will worship you. Praise the Lord. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you, Lord. Yes, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sa pag-awit mo yung soul. Susiya. Ako'y ko
Dahil katulad na ihatanin mo, Pinoon, kung di ako, Lord, kung di ako ugasan mo. Ikaw ang akong ipinguhan, ipanan ko'y Ginoo sa magkausan at bawat ko. Tingnan mo, niya ako. Ginoo, wonderful Lord. This is a wonderful day that God has made, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your message today, O God. Lord, the true revival, hindi sa sigawan, hindi sa anumang mga nahitabo sa sunod sa simbahan. But Lord, the true revival is the Word of God. Hallelujah! Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po Diyos. Imong gigamit, imong alagad. Salamat Ginoo. Nagama makasing-kasing. Lord, imong iablihan. Kini mong nasabtan. We are a part of your attributes. Lord, because the Word is you, Lord, and we are the Word, Lord. Wala, dili ni mahimong magkabulang, Ginoo, kundi ang Diyos o ang iyang lawas usara kini Ginoo. Lord, ikaw ang among ulo, Ginoo. Kami ang imong lawas. Salamat sa imong mga pulong na naghatag og perfection, O God. Salamat ng imong mga pulong na kanunay naghatag ka namong Ginoo pag-igon. Hallelujah. Salamat ang imong mga pulong na mao'y nag-aayos sa tanang mga balatian. Lord, ako mga Pastor Bridges sa iyang sakit sa tiyan, ikaw Ginoo mo'y magkakatag o kumplitong kaayuhan. Among Exalt Sister Helen Ginoo, Lord, abang siyang pamilya, abang siyang trabaho, God, hallelujah. Tao sa Ginoo mo'y mga bantay siyang kinabuhing Ginoo sa tanan ng mga kaigsuonan nga ni akaron, O God. Lord, ikaw Ginoo nakapabatid sa ilang mga kasing-kasing o Ginoo. Lord, thank you Jesus. Amo kang dahigon Ginoo sa may ilang mga problema. Lord, sa kanimo lamang kami Ginoo. Nakadepende O God tungkol sa ikaw ang Diyos. Sumaoy naghahatag ka na mo Ginoo katagbawan O God. Hallelujah. Thank you Lord for your anointing na imong ipagaloy sa imong alagad O God. Hallelujah. Thank you Lord for the strengthening of the body of Christ O God. Hallelujah. Lord, kung kami imo mga attributes, dili mo kami pasagdan. Yes! Hallelujah! Wonderful name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your name, O God.